Napakaraming mga aktibo at bayolenteng mga bulkan dito sa ating mundo. Maging ang ating bansang Pilipinas ay hindi nakaligtas sapagkat tayo ay napapaloob sa Pacific Ring of Fire. Kung anong ganda ng mga bulkan na ito kapag kalmado, ay siya naman bagsik at bayolente nito kapag pumuputok. Katunayan mga parkoy, sa kasalukuyan ay mayroon tayong 4 na mga bulkan na nasa ilalim ng abnormal stage o nasa alert level 1. Ngunit sa pagkakataong ito ay tungkol din sa bulkan ng ating pag-uusapan. Ngunit lalabas tayo dito sa ating planeta at pupunta sa kalawakan. Minsan mo na bang naisip kung ano at saan matatagpuan ang pinakamalaking bulkan dito sa ating solar system? Well, yan ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Ito si John BTV at dadalahin ko kayo sa pinakamalaking bulkan sa ating solar system. Ngunit bago yon ay gusto ko munang magpasalamat sa kapatid nating si Mr. Pantas sa kanyang mga nakaka-inspired na videos about sa kalawakan na siyang naging dahilan kaya nakagawa tayo ng ganitong klase ng content. Kaya naman, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga future uploads. Well, wag na nating patagalin pa. Mga parkoy, let's go! Alam naman nating lahat na sa kasalukuyan ay patuloy na ine-explore ng mga tao ang planetang Mars. Patuloy na nagpapadala ng mga astronaut doon upang mapag-aralang mabuti ang mga bagay-bagay. At kung magtagumpay ito ay balang araw, mag-uumpisa ng magpadala ang NASA ng mga tao na maninirahan doon. Paano nga kung tuluyang mangyari ito? Alam naman natin lahat na tayong mga tao ay mahilig sa mga magagandang tanawin, lalo na ang mga hikers na talaga namang buwis buhay na umaakyat sa mga bundok at mga bulkan. Bakit ko nga ba ito sinasabi? As I said a while ago, sa intro ng video ay tatalakayin natin ang pinakamalaking bulkan sa solar system. And yes, matatagpuan ito sa planetang Mars. Ang bulkan na ito ay tinatawag na Olympus Mons at matatagpuan nga ito sa planetang Mars. Nadiskubre ito ng NASA noong 1971 sa pamamagitan ng space probe na Mariner 9. Layunin nito na pag-aralan ng nasabing planeta. Kaya naman ang bulkan na ito ay tinatayang may taas na 22 to 25 kilometers o 16 na milya. Halos triple ng taas ng Mount Everest. At hindi lang ito basta mataas, napakalawak din ng sinasakop na lugar ng bulkan na ito. Kung ilalagay natin siya dito sa ating planeta, ay kayang-kaya nitong sakupin ang state of Arizona. Pati na rin ang mga isla ng Hawaii ay kayang-kaya daw ipatong dito. Ang crater o kaldera nito ay may sukat na 85 kilometers. Ang Olympus Mons ay isang uri ng shielded type volcano. Tinatawag itong shielded type dahil sa hugis nitong katulad sa isang shield o kalasag. Nabubuo naman ng shield type volcano dahil sa mabagal na pag-agos ng lava na malayo ang nararating bago tuluyang tumigas. Pero bakit nga ba sobrang laki ng bulkan na ito kung ikukumpara ito sa mga bulkan dito sa ating planeta? Well, ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa sobrang baba ng gravity sa Mars kumpara dito sa Earth at mas mataas ang eruption rate dahil dito, mas mataas ang umaagos na magma mula sa volcano hotspot. Ang hotspot naman ay ang lugar kung saan nanggagaling ang magma na umaakyat at lumalabas sa mga bitak ng lupa. Itong napapanood nyo ngayon ay halimbawa ng volcanic activity dito sa ating planeta.
Dahil nga sa gumagalaw ang crust ng Earth, hindi naiipon sa isang lugar lang ang mga magma na umaagos at kalaunan ay nagiging volcanic island. Sa ganitong paraan, nabuo ang mga isla ng Hawaii. Ngunit hindi ganitong sitwasyon sa Mars. Ang crust daw ng planetang Mars ay nakahinto lang at hindi gumagalaw, nakagaya ng sa Earth. Dahil dito, ang mga magma na umaakyat galing sa hotspot ay naiipon lang sa isang lugar. Ganito ang nangyari sa Olympus Mons at sa iba pang mga bulkan sa planetang Mars. Kaya mas malaki sila kaysa sa mga bulkan natin dito sa Earth. Ngunit wala pang tiyak na impormasyon kung active pa ba o may tsansa pang sumabog ang bulkan na ito. Pero ano nga ba ang mangyayari kung ang Olympus Mons ay nasa Earth at sumabog ito? Well, mga parekoy, luckily, ang isang shielded type na volcano ay itinuturing na gentle giant. Dahil hindi katulad ng ibang bulkan na bayolente at nagbubuga sa ere ng nakamamatay na mga pyroclastic materials na siyang pag natamaan ka ay tiyak na pwede mo itong ikamatay. Ang pagsabog ng isang shielded type volcano ay tahimik lang. Naglalabas at nagpapaagos lang ito ng napakaraming lava. Katulad ng isang shielded type na matatagpuan sa Hawaii, ito ay ang Kilauea Volcano na siya namang dinadayo ng mga turista. Kung sakaling magtagumpay tayo pagdating ng panahon na makapuntang Mars, sa tingin nyo ba isa ito sa magiging main attractions at papatok din kaya ito sa mga hikers? Delikado kaya itong akyatin katulad ng mga matatarik na bundok dito sa ating mundo? Yan nga mga parekoy, ang pinakamalaking bulkan sa kalawakan. Subukan nating pabuti ng video na ito ng 200 likes at ipagpapatuloy natin ang paggawa ng mga videos na may kinalaman sa kaalaman tungkol sa kalawakan. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito mga parekoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Syempre, bago matapos ang video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parekoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.